Dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamalapang Diyos, malapaminsan pa kaming lumalapit. Humingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, dakilang Diyos. Dalangin po namin na pagpalain mo po yung mga salita, patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin. Bigyan mo kami ng pangunawa, malapanginoon, sa mga banal na salita, buksan mo ang aming mga puso, buksan mo ang aming isipan, malapanginoon, at hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng mga salita. Tulungan mo po kami, malapanginoon, na matupad namin, malapanginoon, amin po maganap ang mga banal na salita upang kami po'y maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling mo sa kalangitan. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Isang malakas na palakpak, mamaya na mahal. Purin pong ating dakilan Diyos, purin pong ating pinakamamahal na Panginoon. At habang inihanda po natin ang ating mga talata, mamaya nawain niyo po ang banal na kasulatan, nawain niyo po ang Biblia, mamaya na mahal. Ihanda natin ang Genesis Kapitulo 6, talatang 5 hanggang 9, mamaya na mahal, bago natin basahin yan. Nais ko muna magpaabot ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa ating Diyos natin pinaglilingkuran. At nagpapaabot din po tayo, maminamal na patuloy na pag-alala sa mga hindi malilimot ang aral natin beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, at gayon din sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng mga minamahal ng mga beloved children, the Almeida family, nagpapaabot po tayo ng pagbati sa lahat ng mga beloved children, sa lahat ng mga apo, mga manugang na ating beloved pastor, at gayon din, nagpapaabot po tayo ng pagbati sa ating mga minamahal, mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa Ibayong Dagat, mga kapatiran natin, maminamahal dito sa Olongapo City, sa lahat ng ating beloved brother, beloved brethren, sa ating beloved choir members, instrumentalists, sa ating mga beloved co-preachers, at higit sa lahat, maminamahal, sa lahat po na naabot po ng ating banal na gawain sa iba't ibang mga bansa. Purihin po ang ating Panginoon. Basahin po natin ang talatang binanggit ko, maminamahal, Genesis 6, verse 5 up to 9. Dito po sa Genesis Kapitulo 6, talatang 5 hanggang 9. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa ipapawid, sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. 8, natapot si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mata ng Panginoon. Ito ang lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal. Noong kapanahunan niya, si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal, pangmaminamahal, ang ating paksa, pamagatan po nating how we can find grace in the sight of God. Paano tayo makasusumpong ng biyaya sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon? Mga minamahal, nakasulat po sa banal na kasulatan ng ginunaw ng Diyos, maminamal ang mundo sa pamagitan ng baha. Sinabi ng banal na kasulatan, walang ibang nakaligtas sa panahon na yon, maminamahal, kundi si Noe at ang kanyang buong sambayan. Sapagkat, ang sabi po rito, sapagkat nakasumpong ng biyaya sa mata ng Panginoon si Noe. At siya ay lumakad ng matuwid, sakdal sa kanyang kapanahunan, at siya ay lumalakad na kasama ng mahal na Panginoon Diyos. Amen. Mga minamahal, tandaan po natin, ang mundo po natin, maminamahal, hanggang sa kapanahunan ngayon ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos. Ang sanlibutan, maminamahal, ito po ay nasa ilalim po ng paghatol ng Diyos.
Mula nung nagkasala si Adan at sa Eva, maminamahal, ang mundo, maminamahal, ito po ay nasa ilalim ng kahatulan ng Diyos. Anytime parurusahan ng ating mahal na Panginoon ang buong sangkalupaan. Pero sinabi ng Biblia, maminamahal, ang mundo natin hindi nagugunawin ng Diyos sa pamagitan ng tubig, kundi ang sabi ng Biblia, maminamahal, mamaya mababasa po natin yan, ang buong sangkalupaan at ang buong kalangitan ay mapupugnaw sa matinding init. Sapagkat mas masama ang mga tao ngayon, maminamahal, sa kapanahunan natin, kaysa sa kapanahunan ni Noah. Kaya nung kapanahunan ni Noah, maminamahal, nilipol ng Diyos ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa sa pamagitan po ng tubig. Pero sa panahon natin ngayon, ang sangkalupaan at sangkalangitan ay mapupugnaw sa matinding init. Mababasa niyo yan sa 2 Peter chapter 3 verse 10. Kaya nga, maminamahal, yung nakikita po natin ngayon, maminamahal, sa panahon natin, yung mga malalakas na lindol, mga malalakas na bagyo, ito po ay ginigising lang ng Diyos ang tao sapagkat marami pong mga tao ngayon ang nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan sa kahatulan ng Diyos. Kung mababasa nyo ang Isaiah 29 verse 6, sinabi po ng banal na kasulatan, maminamahal, balang araw, sinabi rito, ang mahal na Panginoon ay magpapasapit sa mga tao ng di kawasang kahatulan. Ang sabi rito, siya ay dadalawin ng Panginoon ng mga hukbo sa pamagitan ng kulog at mga lindol, mga malalaking kaingay, mga ipo-ipo at mga malalakas na bagyo at liyab ng mga namumugnaw na apoy. Yan po'y nasa Isaiah 29 verse 6. Kung inyong nabalitaan, mga minamahal, sa California, sa USA, California, marami po mga bahay doon, maminamal, ang napugnaw sa pamagitan po ng wildfire. Marami po, maminamal, mga mayayaman, kumikita sila ng limpak-limpak na salapi, maminamahal, sa isang iglap, naubos yung kanilang mga ari-arian. Nasupok, maminamahal. Sa panahon natin ngayon, ang sabi ng banal na kasulatan, sinabi po rito sa Jeremias 25, verse 32 up to 33, ganito ang sabi ng Panginoon na mahukbo, narito, ang kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa. Mga malalakas na bagyo ang ibabangon ng Panginoon mula sa kauliuliang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na iyon ay magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa, at sila ay hindi matataguyan at hindi na madadampot o ililibing man, sila ay magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Yan po, maminamahal, ay nakalulungkot na nangyayari po sa panahon natin. Pero makita niyo po ang tao ngayon nananatiling bulag, nananatiling bingi. Imbis na ang tao ngayon, maminamahal, ay lumapit sa ating mahal na Panginoon, imbis na ang tao ngayon, maminamahal, ay maglingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon, nananatili silang walang pakialam. Hindi nila binibigyan ng importansya ang paglilingkod sa Diyos. Katulad ng kapanahunan ni Noah, maminamahal, nung kapanahunan ni Noah, halos lahat ng mga tao po, maminamahal, ay nalugmok sa iba't ibang uri ng kasamaan, paglalasing, mga pambababae, homosexuality, mga pandaraya, panggagahasa, lahat ng mga kasamaan ng panahon na yun, maminamal, kaya nga sinabi ng Biblia, at umabot sa langit ang kasamaan ng tao, kaya sinabi ng malapanong kay Noah, Noah, gumawa ka ng isang arko sapagkat nakita ko ang kasamaan ng mga tao dito sa ibabaw ng lupa. Kaya sabi niya, maminamahal, gugunawin ko ang mundo. Sabi, nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka
na mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masasama na lang parati. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipunin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao gayon din naman ang hayop at ang mga umuusad, ang mga ibon sa impapawid hanggang pagsisiyan nila na aking nilalang sila. Yan po ang nagbabantang panganib sa tao, maminamal. Pero ang mga tao ngayon nagnanatiling bulag, nananatiling bingi. Kaya dito po matutungayan niyo po, maminamahal, ano ang paraan ng Diyos para tayo'y maligtas. Nung kapanahunan ni Noah, maminamahal, sabi, why Noah found grace in the eyes of God? Paano nakasumpong, maminamahal, ng biyaya si Noah sa paningin ng Diyos, kaya nga naligtas ang kanyang buong sambayan. Ang naligtas sa panahon na yun, maminamahal, sa buong tao, sa buong mundo, ay yung pamilya lamang ni Noah, 8 tao lang. Sa dami ng nilalang noon, sa dami ng tao sa buong mundo, ang naligtas ay 8 tao lang. Anong dahilan? Sabi ng Biblia, Noah, sabi, he was a just man. Si Noah, maminamahal, ay isang matuwid na tao. Maminamahal, sabi ng Genesis chapter 6 verse 9, at si Noah ay isang lalaking matuwid at sakdal sa kanyang kapanahunan. Matuwid. Ngayon sa panahon natin ngayon, maminamahal, paano ka magiging matuwid? Sinabi ng Roma, Kapitulo 3, talatang 10 at talo ng 23, sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. For all have sinned and come short of the glory of God. Walang matuwid sa panahon natin ngayon, maminamahal. Hindi katulad ni Noah, merong isang taong matuwid, si Noah. Pero sa panahon natin ngayon, sinabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya ang tanong, paano tayo maliligtas samantalang hindi tayo matuwid sa harapan ng Diyos? Mga minamahal, maglingkod ka sa mahal na Panginoon. Nasa Malakias 3, talatang 18, ang matuwid ay yaong naglilingkod sa Diyos. At ang masama ay yaong mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Pag naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, magiging matuwid ka sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Malakias 3:18 at Philippians chapter 3 verse 9, mababasa niyo po, maminamahal, na ang katwiran taglay ng mananampalataya ngayon ay ang pananampalataya natin kay Kristo. Kapag ikaw ay naglagak ng pananampalataya kay Kristo, magiging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Basahin po natin, maminamahal, Malakias 3:18 at Philippians 3, talatang 9. Dito po sa Malakias chapter 3, verse 18, kung magkagayo'y manumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama, yaong naglilingkod sa Diyos ay yaong hindi naglilingkod sa Kanya. Dito po sa Philippians chapter 3, Verse 9. verse 9, at ako'y masumpungan sa Kanya na walang katwiran aking sarili sa mga bagay sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katwirang ang buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Amen. Amen. Palakpakan natin, maminamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, walang matuwid sa atin, wala kahit isa. Kahit yung inaakala natin, mga minamahal na mga papa sa Roma na binababi attitude ang mga tao para maging santo, maging santa, pero maging ang mga taong ito, hindi po pwedeng maging matuwid sa harapan ng Diyos. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, tayo'y magiging matuwid. Sabi, kung kayo ay manunumbalik sa mahal na Panginoon. Sabi ko, magkagayoy, manunumbalik kayo sa mahal na Panginoon at makikilala nyo ang matuwid at ang masama. Ang matuwid ay yaong naglilingkod sa Diyos at ang masama ay ang mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Kapag wala kang panahon sa Diyos, kapag hindi ka naglilingkod sa Diyos, mga minamal, ikaw ay masama.
Amen. Pero kung ikaw ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, maminamahal, sinabi ng Biblia, ang matuwid ay yaong naglilingkod sa Diyos. Sabi ng Philippians chapter 3 verse 9 na binasa natin, nasumpungan sa aking sarili sa mga bagay sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwirang buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, magiging matuwid ang isang makasalanan kapag siya'y sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. At ang sabi pa ng banal na kasulatan, kaya naligtas si Noah, he was a perfect in his generation. Siya'y perpekto, maminamal. Ibig sabihin ng perpekto, walang kapintasan. Pero tayo mga minamahal sa panahon natin ngayon, sabi nga, nobody's perfect. Walang matuwid sa panahon natin ngayon. Pero pag ikaw ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, naglilingkod ka sa Diyos. At sabi ng Philippians chapter 2 verse 15 up to 16, ang sabi rito, maminamahal, ikaw ay nagiging banal, nagiging sakdal sa harapan ng Diyos sa pamagitan po, maminamahal, ng sabi rito, na tayo po ay nagpapahayag ng salita ng kabuhayan. Ipapahayag natin ang salita ng mahal na Panginoon upang, sabi rito, upang tayo po ay lumiwanag, upang tayo maging walang sala, walang malay, walang dungis sa harapan ng mga lahing liko. Sa gitna ng mga masasama ay lumiwanag tayong tulad ng mga ilaw ng salibutan. Ibig sabihin, pag Kristiyano kang nagbabahagi ng salita ng Diyos, sabi ng verse 16, nagpapahayag ng salita ng kabuhayan, binabahagi mo ang kabutihan ng Diyos. Nagpapatotoo ka. Hindi mo sinasarili yung kaligtasan mo, binabahagi mo sa iba. Nag-aakay ka ng kaluluwa, ang tingin sa iyo ng Diyos, matuwid. Amen. Ang tingin sa iyo ng Diyos ay walang dungis sa gitna ng mga lahing liko. Ikaw ay nagliliwanag gaya ng tulad ng ilaw, maminamahal sa sanlibutan. Basahin natin Philippians 2:15 up to 16. Dito po sa Pilipos Kapitulo 2, talatang 15 hanggang 16. Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan. 16, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayang upang may pagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman na walang kabuluhan. Amen. 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 Paano tayo nagiging matuwid at walang sala sa harapan ng Diyos? Sabi ng Biblia, maminamal, nagpapahayag tayo ng salita ng kabuhayan. Kaya kapag ikaw ay mananampalataya, maminamahal, dapat hindi mo sinasarili yung kaligtasan. Dapat nagbabahagi ka ng salita ng Diyos. Dapat, maminamahal, humahayo ka. Dapat lahat ng mga nakikita mo, lahat ng mga nakakausap mo, lahat ng mga taong nakakadaog palad mo, ibinabahagi mo ang salita ng Diyos. Kasi hindi mo kayang maging matuwid sa sarili mo. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Ngunit, kung ibinabahagi natin ang salita ni Kristo, ibinabahagi natin ang salita ng kabuhayan, sabi, tayo ay nagiging walang sala, walang dungis, walang kapintasan sa gitna ng mga lahing liko. Pero, maminamal, kung Kristiyano ka, napapanisan ka ng laway, hindi mo mabahagi ang salita ng Diyos, hindi ka nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Pag dumating ang Panginoon, iwan ka. Sa Biblia, mayroong Kristiyanong may iwan. Sabi, dalawa ang nasa bukid, isa kukunin, isa iiwan. Dalawang babaeng gumigiling, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. May maiiwan. Kaya kung hindi mo ibinabahagi ang salita ng Diyos, hindi ka magiging matuwid. Sabi ng Biblia, upang tayo'y maging walang sala, walang malay, walang dungis sa harapan ng ating mahal na Panginoon sa gitna ng mga lahing liko, tayo po ay magpahayag ng salita ng kabuhayan. Bakit, maminamahal, ang ministeryong ito, ang Jesus Miracle Crusade, napakabilis po ng pagdami. Napakabilis po ng
liligtas ng maraming mga kaluluwa, ang mga kapatiran natin, aktibo po sila. Mga ordinary Christian, nandun sa mga pagamutan. Mga ordinary Christian, nandun sa mga bilangguan. Mga ordinary Christian, nandun maminamahal sa iba't ibang maraming mga tao. Nagbabahagi po ng salita ng Diyos. Yun ang gawain nila. Ako, bago ako naging mangangaral, maminamahal, ako po, maminamahal, ay kahit sino makausap ko, kahit hindi ako pinakikinggan. Ang ginagawa ko na nagtatrabaho ko nun, makinig lang sila sa akin, ililibre ko, pinakakain ko habang pinapakain ko sila, nagbabahagi ako ng salita ng Diyos. Gumagawa ako ng paraan para maibahagi ko yung kaligtasan. Tapos, pag wala akong pasok sa trabaho, humahayo kami. Pumupunta kami sa mga bahay-bahay. Hindi ko pa alam na bahagi pala ng kaligtasan ito. Hindi ko iniisip yun. Ang iniisip ko yung utang na loob sa Diyos na ako'y binago, ako'y pinagaling, ako ay binigyan ng mala Panginoon ng bagong buhay sa pananampalatayang ito. Kaya nga, mga minamahal, buong bahagi ng buhay ko, aking ginagamit para, mga minamahal, mapaluguran ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pala, sabi ng Biblia, ito po ang magpapaperfecto sa atin. Magiging sakdal, sabi ng Biblia, upang kayo'y maging walang sala, walang dungis, at walang kapintasan sa gitna ng mga lahing liko, sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin, pag naibabahagi pala natin ang banal na salita ng Diyos, nagiging malinis, nagiging walang dungis, at nagiging walang kapintasan tayo sa harapan ng Diyos. Pero kung naghihintay ka lang, maminamal ng Pasko, naghihintay ka lang sa pagbabalik ng mala Panginoon, hindi ka nagbabahagi ng salita ng Diyos, ang tawag sa iyo ng Diyos, maramot. Ang tawag sa iyo ng Diyos, swapan. Ang tawag sa iyo ng Diyos, makasarili. Nasa iyo ang kayamanan, ang kaligtasan, nasa iyo ang lahat ng probisyon. Mga minamal na kinakakamtan mo sa paglilingkod sa Diyos, pero sinasarili mo. Ayaw mong makamtan ng iba yung tinanggap mong kaligtasan, tinanggap mong pagbabago, tinanggap mong pagpapala. Ang tawag sa iyo, makasarili. Makasarili ka, wala kang awa, wala kang habag, wala kang pag-ibig. Kapag Kristiyano ka, hindi ka marunong magbahagi ng salita ng Diyos, ikaw po, mga minamahal, ay napapabilang sa taong makasarili. Ayaw ng Diyos yan. Pero si Noah, sabi ng banal na kasulatan, he was a perfect in his generation. Napaka-perfecto niya, mga minamahal, kaya inabot po ng 120 years ang tinatawag na arko na pinagawa niya, sapagkat araw-araw humahayo si Noah. Araw-araw pumupunta siya sa mga bundok, pumupunta siya sa mga sulok, pumupunta siya, maminamahal, sa mga lugar upang bahagian niya ng salita ng Diyos, na ang Diyos ay nagbababala na parurusahan niya ang mga taong hindi maglilingkod sa Diyos. Pero nakalulungkot, pamilya niya lang naniwala sa Kanya. Sa 120 na taon na pangangaral, 120 years. 120 years, walang ibang ginawa si Noah kundi mangaral. Sabihin sa tao na merong paghuhukom na darating sa mundo. Mga minamahal, si Noah ay namatay ang edad niya ay 650. 650 nung binawian ng buhay si Noah, ngunit ang buong bahagi ng buhay niya ay ipinangangaral niya sa mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi, he walked with God. Lumakad siya ng kasama ang Diyos. Nabasa po natin, yun ang dahilan kung bakit naligtas si Noah, maminamahal, doon sa malaking baha ng Diyos. Kaya nga, dito po sa banal na kasulatan, maminamahal, isa sa paraan ng paglakad na kasama ang Diyos. Ang sabi po rito, if you walk in the light, as He is in the light, we fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Ang paglakad na kasama ng Diyos, yun tayo po, ay hindi lumiliban sa gawain ng Diyos. Nasa 1 John 1:7. If you walk in the light, as He is in the light, we fellowship one with another. Meron tayong pagtitipon.
Kung ikaw ay nasa liwanag at lumalakad sa liwanag, ay meron tayong pagkakatipon sa isa't isa at sabi ang kasalanan natin ay nahugasan sa tuwing tayo po ay merong fellowship. Kaya madaling salita, kailangan taglayin po natin ito, maminamal ang mga bagay na ito para maging kalugod-lugod sa Diyos. Unang-una, maging Diyos tayo, maminamal sabi, tayo po ay lumakip. Mga minamahal na masabi, tayo po ay lumalakad sa kalooban ng Diyos. Sabi, He walked in a just. Lumakad siya ng banal sa harapan ng malapang. Sabi ng Biblia, pag naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, ang tawag sa atin ay matuwid. At pag tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, ang tawag sa atin ay perpekto. Blameless, ang sabi, at ang tawag sa atin ng ating tinatawag na fellowship, ito ang tinatawag, maminamahal, na paglakad na kasama ng Diyos. Sabi ng Biblia, if you walk in the light, as He is in the light, we fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Yun po ang nagpapabanal sa atin. Yun po ang nagpapasakdal sa atin. Yun po, maminamahal, ang nagiging perpekto tayo sa harapan ng malapang kahit ano ang kapintasan mo. Pag nakapag-aakay ka ng kaluluwa sa paanan ng malapanginoon, ang tingin sa iyo ng Diyos, perpekto. Si Noah, hindi naman talagang literal na perpekto eh. Kung mababasa nyo ang buong buhay ni Noah, talagang napaka-stricto niya sa kanyang pamilya. Nagtatampo ang kanyang asawa sa kanya. At isa sa bisyo ni Noah, maminamahal, laging umiinom ng alak. Nalasing siya, maminamahal. Nalalasing siya sa tinatawag na katas ng ubas sa pag-inom ng alak. Pero sinabi ng Biblia, he was a perfect man. Siya'y naging banal, mga minamahal, karapat dapat sa Diyos, sapagkat sabi ng Biblia, siya ay lumakad na kasama ng ating mahal na Panginoon. Amen! Kaya ngayon, maminamahal, sabi, why we need to find grace in the eyes of the Lord? Bakit kinakailangan, maminamahal, na tayo po sa panahon natin ngayon, lumakad tayo ng katulad ni Noah. Tandaan po natin, maminamahal, sabi ng Biblia, kung mababasa niyo po ang 2 Peter chapter 3, verse 9 hanggang 14, sinabi rito, maminamahal, ang mundo ay gugunawin ng Diyos sa pamamagitan ng matinding init. Kung noon, gugunawin ng Diyos, maminamahal, ang mundo sa pamamagitan po ng baha. Pero yung baha, maminamahal, na nababasa po natin, maraming namamatay, marami po, maminamahal, ang napapahamak. Yan po ay, sabi ng Biblia, pagdalaw lang ng Diyos. Nasa Isaiah 29, verse 6. Dinadalaw ka lang ng Diyos, din maraming nakakalimot sa Diyos. Sabi, dadalawin ka ng Diyos ng mga malalakas na bagyo. Isaiah 29, verse 6. Dadalawin ka ng Diyos sa pamagitan ng malalakas na lindol. Dadalawin ka ng Diyos sa pamagitan na namumugnaw na apoy, wildfire, gaya ng nangyari sa California, maminamahal, ang mga artista, ang mga mayayaman na kumikita ng million dollar, maminamahal, naging mahirap pa sa daga. Umiiyak sila. Yung kanilang mga house and lot, yung kanilang bahay na may mga sariling swimming pool, napakalalawak, mga minamahal na sunog, nawala, nasunog na parang bula. Umiiyak sila. Yung kinita nila sa pag-aartista na mahabang panahon, nasunog ng isang araw. Kaya lahat ng mga artista, mga minamahal, gaya nila Paris Hilton, yung mga nakatira doon sa lugar na yon sa California, mga minamahal, umiiyak sila. Yung kanilang mga worth $1 million na mga ari-arian, nasunog na parang bula. Pero tayo, mga minamahal, paano tayo, sabi rito, paano tayo lalakad, maminamahal, nakasama ng ating mahal na Panginoon? Why we need find grace in the eyes of the Lord. Sabi rito, basahin muna natin, dito sa 2 Peter chapter 3, verse 9, up to 14, sabi, mapupugnaw sa matinding init itong mundo natin. Basahin po natin. 2 Peter chapter 3, verse 9 up to 14, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba.
kundi mapagpahinod sa inyo, na hindi niya ibig ang sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mabagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at magawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng bagay nito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ang pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain, na ating hinintay ang pinakananasa ng pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito ang sangkalangitan ay nagniningas at mapupugnaw, at ang mabagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa kanyang pangako, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, pagsikapan niyong masumpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord! Mga minamahal, sinabi ng banal na kasulatan, kung yung unang panahon, mga minamahal, ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamagitan, mga minamahal, ng tubig. Ang kapanahunan natin ngayon, mga minamahal, matindi. Bakit? Kasi nung unang panahon, mga minamahal, hindi kayo makababasa sa banal na kasulatan na nakagagawa ng karumal-dumal na kasalanan sa kapanahunan natin ngayon. Ngayon, makikita nyo, mga minamahal, meron tayong mababalitaan, yung kanyang pamilya, sinapchap niya, nilagay sa karton. Asawa niya, pinagputol-putol, tapos inilagay sa karton, tinapon sa dagat. Mas malupit ang mga tao ngayon, mga minamahal. Mga babae, nagbebenta ng panandaliang aliw, nagbebenta ng kalang katawan, iba't ibang lalaki ang makasama, samantalang noon, hindi ganun ang kasamaan ng tao noon. Ang mga lalaki ngayon, maminamahal, talagang ginawang hanap buhay, maminamahal yung mga lalaki, mga bakla, binibenta nila yung kalang katawan sa mga bakla para kumita ng limpak-limpak na salapi. Pero nung mga panahon na yun, panahon ni Noah, walang ganong kasama. Ibig sabihin, mas masama ang mga tao sa panahon natin ngayon. Kita nyo, dahil sa pera, bakit nilulubog tayo? Bakit nagbabaa tayo? Yung mga inilagay nating mga senador, puro gahaman. Walang ibang inisip kundi kumita ng limpak-limpak na salapi. Walang ibang inisip, maminamahal, kundi magpayaman. Kahit mamatay sila, hindi mauubos yung kayamanan nila. Imagine, 51 billion. Gaano karami yun? Yung iba, 500 million, 300 million. Yung taga Davao, 51 billion. Imagine, mga minamahal, maubos mo hanggang mamatay ka, hindi mo kayang ubusin yun. Wala ka ng satisfaction. Hindi mo magagastos yun. Kahit araw-araw gumastos ka ng 1 milyon, hindi mo kayang ubusin sa buong buhay mo, lalo na pag ang edad mo ay 50 na pataas, hindi mo na kayang ubusin yung ganong karaming pera. Pero wala pa rin tigil sa pagpapakayaman, wala pa rin tigil sa pagkakagahaman, sa salapi. Kaya nga, nilulubog po ang ating bansa. Amen! Yung ibinabayad nating buwis, napupunta doon. Sa kanilang bulsa, shoot na shoot sa bulsa nila. Amen! Pero sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, darating ang araw, ang buong sangkalupaan at ang buong sangkalangitan ay mapupugnaw sa matinding init. Amen! Kung ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng tubig, mas malupit ang Diyos, maminamahal, sa kapanahunan natin ngayon kasi mas masama ang tao ngayon. Yan po ang totoo. Mas masama ang tao ngayon kaysa noon. Kasi noon, wala kang mababasang ganyan na nagnakaw ng 51 billion. Wala kang mababasa na nagnakaw ng 500 million. Mayaman na, nagpapakayaman pa. Wala kang mababasang ganun, mga minamahal. Kaya nga, grabe ang inaabot po ng ating bansa
sapagat sa mga gahaman, mga sakim na mga nilagay natin sa politika. Kaya nga, dapat tayo po mga mananampalataya, mga minamahal, sa susunod, mga minamahal, magtanong kayo sa mga mangangaral kung sino ang gawin natin na ilalagay. Hindi yung tayo po ang namimili, sapagat kung tayo ang mamimili, tayo ay magkakamali. Amen. Kaya sabi ng banal na kasulatan, why we need to find grace in the eyes of the Lord. Unang-una, maminamahal, tayo po ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos. Kailangan natin makasumpong tayo ng biyaya sa harapan ng Diyos. Nasabi ko sa inyo, paano makakasumpong ng biyaya na kasama ang Diyos. Unang-una, sinabi rito, kinakailangan natin, mga minamahal, na tayo po'y lumakad na kasama ng ating mahal na Panginoon. Amen. Inisa-isa natin, paano tayo magiging matuwid? Sabi ng Biblia, ang matuwid ay ang naglilingkod sa Diyos. Kailangan maglingkod ka sa Diyos. Amen. At ang perpekto sa harapan ng Diyos, yung kahit saan ka naroon, kahit sinong kausap mo, binabahagi mo ang salita ng Diyos. Hindi yung pagchismis, natatalsikan ng laway yung mukha ng kausap mo. Pero pagpatungkol sa Ebanghelyo, napapanisan ka ng laway. Maraming Kristiyanong ganun eh. Napapanisan ng laway, pero pagpatungkol po sa kwento, tungkol sa chismis, natatalsikan ng laway yung kausap. Pero pag sa Ebanghelyo, napapanisan ng laway, ayaw magsalita. Huwag ganun, mga minamahal. Tinawag tayo ng Diyos hindi para maligtas lang, kundi tinawag tayo para makapagligtas din, mga minamahal. Amen! Sabi, pass it on. Yung kaligtasan tinanggap mo, sabi na Mateo, Kapitulo 10, talatang 8, humayo kayo, magpagaling kayo ng karamdaman, magpagaling kayo ng mga may sakit, magpalayas kayo ng demonyo, mangaral kayo ng salita ng Diyos, tinanggap nyo yung walang bayad, ibahagi nyo ng walang bayad. Pag sinasarili mo yan, maiwan ka sa rapture. Pag naiwan ka sa rapture, maminamahal, tandaan mo, ang pinaka-chance mo na lamang, magpaputol ka ng ulo. Nasa Revelation 20 verse 4, kailangan mong magpapugot ng ulo. Yun na lang ang chance mo para malangit ka, para maligtas ka. Sabi ng Biblia, at nakita ko ang mga napugutan ng ulo na naggaring kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ngayon ang tanong, kaya mo ba yun? Yung pagdalo, kayang-kaya mo yan. Yung pagdadala ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon, kayang-kaya mo yan. Pero yung magpapugot ka ng ulo, bago ka putulan ng ulo, tatanggalin muna yung tenga mo. Papatakan ng tingga yung mata mo. Babalatan ka muna ng buhay bago ka putulan ng ulo. Hindi ka rakadaka. Katulad ng ginawa kay Isaias. Si Isaias, biniti na nakaganito yung paa niya. Yung ulo na sa baba. Tapos nilagari siya. Nilagari siya sa gitna ng kanyang paa. Nilagari siya unti-unti. Bago siya hinati. Ganun kalupit na minamal ang Antichrist. Amen. At sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, we need to find grace in the eyes of the Lord. At sabi, paano tayo maminamahal na makakasumpong ng biyaya sa paningin ng mahal na Panginoon? Sabi rito, we need to be saved physically and spiritually. Kailangan maligtas tayo physically, spiritually. Paano tayo maliligtas? Spiritually and physically, maglingkod ka nga sa Diyos. Maliligtas ang katawan mo. Sabi ng Biblia, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Maliligtas ang kaluluwa mo, mapunta sa langit. Maligtas na ang katawan mo, maligtas pa ang kaluluwa mo. Amen! Yan po, mga minamalata. Pangatlo, sabi rito, we cannot save ourselves through good works and self-righteousness. Hindi ka maligtas sa pamagitan ng iyong mabuting gawa. Kahit anong pagpapakabuti mo, hindi ka maliligtas. Pero ang paraan ng Diyos para ikaw ay maligtas, nasa Tito 3:5 at Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, sabi rito, hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng ating mabubuting gawa, kundi
ang ating tapat na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag mong sabihin, Brad, kahit hindi na ako nakadadalo ng 10 taon, ng 5 taon, ng 1 linggo, hindi na ako nakadadalo, lagi naman ako nagpupuri sa bahay, lagi naman ako nagbabasa ng Biblia. Sinagsabi, nasa Biblia ang paraan para ikaw ay maging matuwid. If you walk in the light, as He is in the light, with fellowship one with another. With fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Kailangan nandun ka sa fellowship, nandun ka sa gawain. Pag nandun ka lang sa bahay mo, hindi ka, kahit anong gawin mo, hindi ka maliligtas. Meron tayong fellowship, kailangan gawin natin yan. Sabi rito, basahin natin Tito 3:5 at Efeso 2:8 at 9, hindi tayo maliligtas ng ating sariling katwiran. Dito po sa Tito, Kapitulo 3, talatang 5, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa natin sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo, pamagitan ng paghuhugas sa muling pagkapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Dito po sa Efeso, Kapitulo 2, talatang 8 hanggang 9, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas, pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang sino man ay huwag magmapuri. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tandaan nyo mga minamahal ang mga salita ng Diyos na napapakinggan nyo. Kasi kung kayo mismo ang magbabasa, medyo malilito kayo, napakahirap unawain ng Biblia. Kaya nga naglagay ang Diyos ng, sabi ng Biblia na ang Diyos ay naglagay ng pastor, naglagay ng ebangelista, naglagay ng guro, naglagay ng propeta para maunawaan natin ang banal na salita ng Diyos. Kahit basahin mo ng basahin ng Biblia, kung hindi mo pakikinggan ang salita ng Diyos, hindi mo maunawaan yan. Kaya nga huwag mo ikatwiran, Brad, kahit hindi ako dumadalo, lagi ako nagbabasa ng Biblia. Sino may sabi? Hindi mo maunawaan sa iyong sarili ang banal na kasulatan. Ako nga pag nag-aayuno kami, nakasubsub kami sa Biblia, hindi ko pa rin maintindihan. Kailangan makinig ka sa pastor mo, kailangan makinig ka sa preacher mo para maintindihan mo, maunawaan mo ano yung nababasa mo. Malalaman mo lang, maintindihan mo lang yung binabasa mo kapag napakinggan mo sa preacher ko anong ibig sabihin nun. Kami, mga minamahal, for almost 40 years, kami nagbabasa ng Biblia, kami nangangaral ng Ebanghelyo. Pero nung mga unang panahon na kami po'y bago pa lang, hindi namin maintindihan ang Biblia. Hindi mo maunawaan talaga. Lalo na pag wala kang Biblia. Pag wala kang Biblia, mga minamahal, tandaan mo, hindi ka aakyat sa langit. Para ka naghahanap ng kayamanan nang wala kang mapa. Paano masusumpungan yung kayamanan kung wala kang mapa? Para ka naghahanap ng lugar sa Maynila na wala kang address. Subukan mong pumunta sa Maynila, inaanap mo yung loved ones mo. Asan dito yung nanay ko? Wala kang address, hindi mo alam kung saan pupuntahan. Wala kang eksaktong address na kahit libutin mo Maynila, hindi mo makita yung hinahanap mo. Ganon din ang Biblia. Kailangan meron kang Biblia. Pag wala kang Biblia, imposibleng masumpungan mo ang langit. Imposibleng makakit sa langit. Nakakabili ka ng cellphone worth 4,000, worth 5,000, tapos Biblia wala pang 300, hindi ka makabili. Galit ang Diyos diyan. Darating ang araw, gusto mong bumili ng Biblia, hindi ka na makabibili. Nasa huling talata, basahin natin Amos 8:11 hanggang 12. Balang araw, ipagbabawal na ang Biblia. Hindi mo na makikita. Kahit magbayad ka ng 1,000, magbayad ka ng 1,000,000, hindi mo na mabibili ang Biblia sapagkat balang araw, kukumpiskahin lahat ng Biblia, mga minamahal, at ito'y susunugin. Basahin natin ang huling talata, Amos 8:11 hanggang 12. Dito po sa Amos, Kapitulo 8, talatang 11 hanggang 12, narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon Diyos, na ako'y magpapasakit ng kagutom sa lupain. Hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. At sila'y magsisilaboy sa dagat at dagat, at sila'y sa hilagaan ng sa hilanganan. Sila'y magsisitakbo ng parot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord.
balang araw, pagsisisihan mong hindi ka bumili ng Biblia ngayon. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, ang mga kautosang ito, sabi ng Psalms, chapter 1, verse 1 up to 3, ang mga kautosang ito ay pagbubulay-bulayin mo, i-memorize mo, araw at gabi. I-memorize mo yan, babasahin mo yan, pagbubulay-bulayin mo, araw at gabi. Kasi balang araw, wala ka nang mapapakinggang salita ng Diyos. Balang araw, wala ka nang mabibiling Biblia. Balang araw, mga minamahal, wala nang salita ng Diyos. Ngayon, pwede kang bumili ng Biblia, malaya kang makarinig ng salita ng Diyos. Binabaliwala mo, wala kang Biblia. Balang araw, gusto mong bimili, wala ka nang mabibilan. Sabi, ikaw ay lilibot sa dagat, wala kang mapapakinggan. Pupunta ka sa bukid, wala kang mabibilian. Sabi, hindi mo na mapapakinggan ang mga banal na salita ng Diyos. Amen! Sabagat magkakaroon ng kagutuman, hindi sa tinapay at hindi pagkauaw sa tubig, kundi sa pakikinig ng banal na salita ng Diyos. Kaya pagsisisihan mo na wala kang banal na kasulatan ngayon, habang malaya pa tayo makabasa, malaya pa tayo magkaroon ng Biblia, mga minamahal, bumili na kayo, basahin nyo, at mga minamahal, kung maaari, sabi, pagbulay-bulayin nyo. Sabi ng Psalms 1, verse 1 up to 3, pagbubulay-bulayin mo, araw at gabi, i-memorize mo, meditate day and night. Kasi pag inaalis sa'yo yan, wala ng Biblia, sinugin na nila yan, nandito na sa isip mo, nandito na sa puso mo. Sabi ng Deuteronomy 11:18, ang mga salita mo'y aking itinatago sa aking mga puso. Ikinikintal ko, inilalaga ko ang mga salita mo sa puso ko. Kapag nandiyan na ang salita ng Diyos sa puso mo, kahit sunugin pa nila ang Biblia, kabisado mo na ang nilalaman ng banal na kasulatan. Everybody say, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos, maminamahal. Kaya magpasalamat po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon habang malaya pa natin napapapurihan ang ating malapang. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Are you ready now? Tayo po'y tumayo, maminamahal. At kung meron tayong mga baguhan, mga bisita, kindly lumapit kayo sa unahan. Tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang inyong sariling tagapagligtas at magsimula na po kayong magpakainit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Awitin po natin, maminamalang awiting, Are you ready now? Tumayo tayo, maminamahal, tumayo po tayo. Bago tayo dumako sa ating mga kahilingan, pagbulay-bulayin nyo ang banal na salita ng Diyos, maminamahal. Isip-isipin nyo, anong mga pagkukulang ko, anong mga kamalian ko, gusto kong itama habang naghihintay ako sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Someday we will be in heaven, standing on the presence of the Lord. He will reward to those who accept Him, reward to those who receive Him in their heart. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Mga bisita natin, maminamalakay natin sa unahan. Imbita natin dito sa unahan ng ating mga baguhan. The time that He has given you, spend this day with Jesus in your heart.
to His name. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Don't waste the time that He has given you. Spend this day with Jesus in your heart. Tumawid po tayo mga minamahal. Awitan natin ang buong pagmamahal ng ating pinakamamahal ang Panginoon. The Spirit, always give Him glory to His name. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Hallelujah! Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face Jesus? Hallelujah, hallelujah. Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Amen. Are you ready now to face the Lord? Amen. Mga minamahal, manalangin po tayo. Tandaan niyo po ito mga minamahal. Tandaan niyo po. Hindi po nakakatakot. Hindi nakakatakot ang mga malalakas na bagyo. Hindi nakakatakot ang mga malalakas na lindol. Ang nakakatakot mga minamahal, yung maiwan ka sa rapture. Yung maiwan ka sa rapture. Pag naiwan ka sa rapture, mga minamahal, tandaan mo, ang chance mo na lamang na makaakyat sa langit, magpapaputol ka ng ulo. Nasa Biblia. At pag ikaw ay naiwan sa rapture, hindi ka karakadakang pugutan ng ulo. Hindi ka karakadaka. Yung bigla kang pugutan ng ulo, hindi masakit yun. Hindi maramdaman yun. Hindi maramdaman yun. Parang baliwala. Pero bago ka pugutan ng ulo, dukutin ang mata mo. Babalatan ka ng buhay. Hihilahin yung dila mo, puputulin ang dila mo. Tatanggalin ang mga daliri mo. Lahat yan, bago ka pugutan ng ulo. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo ito para huwag tayong magpaiwan sa rapture. Magpakainit tayo. Napakinggan natin ano ang paraan para makasama ka sa rapture. Nabasa po natin dito, tinalakay natin, paano ka makasumpong ng biyaya sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Kailangan mong maging sakdal, kailangan mo mga minamahal maging perpekto, at kailangan mo na maging matuwid sa harapan ng Diyos. Lahat yan, magagawa mo yan. Unang-una, lagi kang dumalo. Pangalawa, mag-akay ka ng kaluluwa sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pangatlo, mga minamahal, sundin mo ang mga salita ng ating dakilang Diyos. Yan ang mga paraan upang ikaw umakyat sa langit. Kaya nga, ang paglilingkod sa Diyos hindi biro. Hindi biro, mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos.
kailangan natin bigyan ng importansya sa buong bahagi ng buhay natin. Kung mahalaga sa iyo ang trabaho, mahalaga sa iyo ang negosyo, baliwala yan. Mas mahalaga ang paglilingkod sa Diyos. Pero, hindi ko sinabing iwanan nyo ang trabaho nyo, hindi ko sinabing iwanan nyo ang negosyo nyo, pero ang nais ko pong ipaabot sa inyo, unahin nyo ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng bagay, idadagdag na lang sa inyo ng mahal na Panginoon. At sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal, idalangin natin. Maging handa tayo sa pagbabalik ng malapang anytime. Lahat ng mga nababasa po natin, mga nababalita natin sa paligid natin, signs yan, signs lang ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kaya ihanda natin ang ating mga sarili. Manalangin po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakilang Diyos, sama-sama po naming idinudulog sa iyo lahat ng mga kahilingan ng mga minamahal na makapatiran. Ano man ang mga natitira po namin mga kapintasan, ano man pang natitira namin mga kahinaan, baguhin mo kaming lubusan, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, gamitin mo kami sa iyong banal na ministeryo, mahal na Panginoon, makapag-akay kami ng kaluluwa sa iyong banal na paanan. Higit namin bigyan ng importansya, mahal na Panginoon, ng paglilingkod sa iyo kaysa sa mga anumang bagay na mga material dito sa ibabaw ng lupa, mahal na Panginoon. Pangawakan mo po kami, tulungan mo po kami makasunod sa iyong mga banal na salita, mahal na Panginoon, at higit sa lahat, gamitin mo kaming instrumento, maging ilaw, mahal na Panginoon, ng aming buong pamilya upang maakay namin sila sa paglilingkod, mahal na Panginoon. Ito po'y aming idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. In Jesus' name, amen and amen. Mga minamalipatong niyo po yung mga kamay sa inyong mga ulo, sa inyong mga taglay na karamdaman. Banggitin niyo po ang pangalan niyo mga karamdaman, ano man ang sakit niyo. Sabihin niyo, demonyo mga karamdaman, demons of infirmities and diseases, mga natitira namin, mga kainaan, mga kainaan namin, lahat ng mga gawa ng kalaban, pag-aalinlangan, lumayas kayo sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng mga karamdaman, pinalalayas namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demons of unbelief and doubts, alinlangan, lahat ng mga kahinaan, lumayas kayo, demons of unbelief and doubts. Hallelujah! Carnality, evil thoughts, lust of the flesh, lust of the eyes, demons of anger, hatred, cast out in the name of Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Tumayo tayong lahat na minamahal at sabay-sabay tayong sisigaw abang tayo tumatalon. Mga minamahal, lahat po ng mga ginagawa natin dito ay pawang nasa banal na kasulatan. Hindi katulad sa ginagawa natin sa ating kinagisnang reliyon, wala tayong mababasang nasa Biblia ng ginagawa nila. Pagkatapos ng sikulurum, tsikulating maitom, wala tayong naiintindihan. Pero dito po, bawat talata, pinakikita namin sa inyo nasa banal na salita ng Diyos. Sa Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Nasa Biblia yan, sa ating kinagisnang reliyon, hindi natin ginagawa ito. Subukan mo lumundag doon, pagtatawanan ka. Kasi wala sa Biblia yung kanilang pinag-aaralan. Pero dito, nasa Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Sabay-sabay sumigaw habang tumatalon 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Parapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, mami naman. We love you so much. But there is Jesus loves you more. Binibigyan natin pagkakataon sa ating beloved Brother Lando sa ating mga announcement. Kukuha po tayo ng ating special love offering para po sa ating pong mga bayarin. Amen. Praise God. God bless po. Pamilya Dr. Preacher Boy Caluyas at pinapag-aralan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. At bago tayo dumako sa ating announcement, kukuha tayo ng ating mga special love offering para sa karagdagang pangailangan ng gawain ng malapay noon. At narito po ating minamahal na kapatid upang panalangin, upang basbasan at pagpalain natin pinapay sa ating pagkakalob, ni Brother Wilfredo de Vera. Amen. Halips, God bless po, beloved preacher, Lando Montilla, tayo manalangin. Dakila namin, Ama, sa pinakamamahal na Jesus, na ito po kami sa pagkalong special offering, malapas na Panginoon yung banal na gawain, mga Pinon,
Sa makakalop yung pagpalain, ibalik ng makalibang beses, mga Panginoon. Patuloy pagpalain ka ng kakitaan ka ng kabuhayan. Mga Panginoon, sa wala pang may bigay, kawan ng kawalan, yung pagpalain o pasasunod ng makabahagi sa may bigay. Yung sa madalayan sa ng panalangin, mga pastor sa mata ng Spanish. Hallelujah, praise the Lord. Amen. God bless po. Brother Fredo. There's a feeling in the air of God is everywhere, and the resurrection power is moving in this hour. That Jesus might be glorified. There's a feeling in the air of God is everywhere, and this resurrection power is moving in this hour, that Jesus might be glorified. I will glorify the name of the Lord. I will glorify His name. His resurrection power is moving in this hour, that Jesus might be glorified. I will glorify the name of the Lord. I will glorify His name. In this resurrection power is moving in this hour, that Jesus might be glorified. That Jesus might be glorified. That Jesus might be glorified. Amen. Praise God. Puri po ating pinapay ni Jesus. God bless po ating brad selected singers. At Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. Praise God. Patuloy na po tayo minamahal. Patuloy po ating pananambahan po. Tapos tayo para sa ating minamahal na mabaguhan, minamahal natin bisita. Mayroon po tayo 3 beses na pananambahan po dito sa ating pastoral house. Tuwing araw po ng Merkoles, yan po yung ating midweek service. Nagsisimula po yan alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw po ng Biyernes, minamahal overnight prayer po yan, alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. Araw po ng Linggo, katulad kanina, nagsimula po tayo na alas 9 ng umaga, tatapos po ganitong oras, yan po yung regular nating oras, minamahal, alas 9 ng umaga. Medyo nag-adjust tayo kanina, dahil nga po ito, pero parating na bagyo, minamahal, upang makaiwas po tayo, minamahal. Praise God. At yung ating Facebook Live, minamahal, Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po ito, sa papanood natin, papakinggan natin, minamahal, Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. At yung ating radyo program sa Dako ng Maynila, minamahal, sa DCME, 15:30, talapitan natin mga radyo sa AM band po yan, minamahal. Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, alas 12 po yan ng hating gabi. At television program naman po natin, minamahal, sa PTV Channel 4, every other Saturday po ito, papanood. Minamahal, kung napanood natin kahapon, sa susunod na Sabado, wala po. So, pangalawang Sabado, yung gano'n, schedule nun. Every other Saturday na po yung ating television program, sa PTV Channel 4, alas 10:30 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po, ating mga schedule, minamahal ating mga pananambahan, minamahal ating mga gawain sa radyo, telebisyon. Meron tayong lihas, sa ibig palihas, may lihas po tayo, may counseling, may katanungan po, tungkol sa paglilingkod sa walang painom, may counseling po tayo, minamahal. Praise God. At mayroon din po namin bautismo, sa hindi pa na bautismo, may bautismo po tayo. At minamahal yung ating anniversary crusade, minamahal, doon darating na 29 na November at 30. 2 araw po yan, minamahal yung 29, kaganapin po yan sa araw po yan na Sabado, kaganapin po yan dyan po sa Triangle Covered Court. Sa araw po yan na Sabado, November 29. At pagdating po na November 30, minamahal araw po ng Linggo, dito na po sa ating pastoral house gaganapin yung ating anniversary crusade. Amen, praise God. At yung sa Balanga po, minamahal, ito pong darating na Sabado na po, November 15, November 16, 2 araw po yan, anniversary crusade po ng Balanga Outreach, minamahal na Jesus Miracle Crusade. Amen, praise God. At minamahal, yung mga minamahal natin mga awit, required po minamahal yung ayuno sa mga beloved natin Fides Choir, mga 10 days, maging ating beloved youth choir, 10 days po ang required na fasting po siya. Sa ating beloved adults choir, 5 days po
Amen. Praise God. Ating beloved adult choir, tapos na po kayo pagkatapos po ng ating closing prayer. Isang kanta lang po para madali po at makauwi tayo ng maaga. Ay beloved, parating na bagyo. Isang kanta lang, beloved adult choir, may practice po pagkatapos po ng closing prayer. Amen. Praise God. At kung wala na po, minal tayo, tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating pinapain na Jesus. Praise God, sa ating natapos na matagumpay na pananambahan sa araw na ito, maging sa ating pasamantalang paghiwalay, panalangin po. Amen. Praise God. At narito po, ating beloved worker, Brad Paulo, may panalangin natin pasamantalang paghiwalay, ating natapos na matagumpay na pananambahan sa araw na ito. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Lando Montilla. Tayo po manalangin na po sa tagumpay ng ating pananambahan. Dakilang Diyos, sa mga banal, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami nagpapasalamat o Diyos sa tagumpay ng banal gawain sa araw na ito na kami muli mong sinamahan, nilangasan mo ang bawat bahagi, simula kanina, malapay noon. Kami po nagbibigay papuri hanggang sa mga oras na ito, nagbibigay luwalhati, pagpaparangal sa iyong dakilang pangalan naming mahal na Jesus. Salamat sa iyong matamis, banal na presensya na siyang aming kalakasan sa paglilingkod namin sa iyo, maging sa patuloy malapay noon sa awitin ng mga beloved choir na patuloy po iniandog, inaalay yung mga papuring awitin, malapay noon. Salamat, malapay noon. Kami pong mga banal ang kinalulugdan mong lubos dito po sa mundong ito. Salamat sa mga papuring awiting inandog ng bawat choir, especially po mga banal mong salita naming napakinggan na pag-aralan, na dinala po ng mga ngaral. O Diyos, salamat, patuloy na ipinapangaral ang buong katotohanan sa banal na iglesyang ito. Diyos, salamat po sa mga salita mo na yan, at kung paano dinakon payapaligtas ang mga anak mo sa lugar na ito sa aming pasamantalang pag-iwa-hiwalay. Ingatan mong lahat ng mga maglalakbay, lalo na po mga nakasingle motor, mga nagdadrive na four wheels, mga tatawid sa tawiran. Ingatan mong lahat ng mga anak mo, Diyos, para tayong payapaligtas. I-cover mo sila ng kapangyarihan itong aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless po, Brad Paulo. Kamay po tayo, minamahal. Tandaan po nyo. Kaya may iniibig po tayo na ating perapain. Ingat po, minamahal sa pagtawid. Amen. Praise God. Yes, I love